Ako po si Jean Aguilar and of course kasama natin ang ating favorite Filipino-Canadian lawyer, si Attorney Jake Aguilar. Hi, Jake. Magandang hapon, Jean. Magandang hapon po sa lahat. Yes. Wednesday na naman po dito sa Live po Filipino tayo TV. ulit. Yes, and of course, mayroon din tayong mga i-discuss today aside from the live Q&A. Yung mga latest updates lang naman po sa IRCC kasi recently there have been new updates. So just yesterday actually, they held the largest CEC draw for this year. So they had 500, they sent over 5,000 invitations for those who has a CRS score of 515. So malaking malaking number of invitations po itong na-send ng Right. IRCC So kung may mga kaibigan po tayo dyan na nakatanggap ng ITA, congratulations po sa inyo. po. So yun yung una nating quick update lang Yeah. So this is for Canadian experience class. Right. So konting insight. So medyo bumaba ng kaunti ito. Dati kasi nasa 530 yung minimum. Oh. Ngayon 515, so bumaba. Good news dun sa mga, yun nga, nag-aabang-abang na sana bumaba. So natupad yung, nadinig yung dasal nyo. Yeah, it's still high, pero bumaba ng kaunti. So yan, again, congratulations dun sa mga nakatanggap ng ITA. Tsaka yun nga, 5,000, medyo madami-dami yun. So good news yun in the sense na, ayan, medyo buhay na ulit ang natin, di ba? Ang Canada sa pag-i-invite medyo dumadami. So hopefully nga next year 2026 dumami pa. So yan yung mga indicators din na sinisilip-silip natin. Ano nga ba ang mangyayari sa atin sa near future? Marami tayong mga kaibigan diyan na paubos na nga o patapos na yung mga status nila, work permit, hindi na makapag-extend. Ang sabi naman natin lagi, ganun talaga, hanap tayo ng employer pa rin na may LMIA. So with this, at least kahit papaano, nabibigyan tayo ng pag-asa, andyan pa rin siya. And ano pa bang masasabi natin dito? Sabi daw ng gobyerno din, pinaprioritize ngayong nandito na. Correct. So yung mga, CEC, yung may experience na dito, ibig nga sabihin nun, may experience na dito, at least 1 year of experience na dito. So yun ang pinaprioritize nga din ng gobyerno, yung may experience na dito sa Canada. Kasi nga mas madaling makapag-assimilate o maging, kumbaga makapag-contribute or maging part ng community ng Canada. At saka recently they have shared statistics ang Government of Canada that 49% of new PRs from this year actually were previously temporary residents. Right. So yan, parang tier 2 PR yata yan. Hindi naman, not exactly. Ibang program yon, pero same thing in the sense na syempre dati kayong temporary resident, ngayon permanent resident na. So again, yun po, bagamat hindi pa ganun kaganda yung sitwasyon natin, nakakitaan tayo ng konting pag-asa. Bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. So yun po sana maging tema natin. Every year naman ganun, di ba? So yun po, abangan natin ng mga susunod pang balita, i-share namin po sa inyo. Okay. So, for today po, live Q&A din po tayo ulit. It's our last live Q&A for the year. Okay. So, if you still have some lingering questions in your head about immigration, family law, or legal issues here sa Canada, pwede niyo pong tanungin today si Attorney Jake. Yes and po. hopefully pahinga we'll muna be able tayo, to enjoy natin yung season, Christmas and New Year. And yung office din po namin, by the way, closed siya after ng Friday. This coming Friday, closed na po kami. Next year na po kami ulit magbubukas. Yung physical office po is closed. Yeah. For our existing clients, you can still get in touch with us. Yeah, definitely. We will not be able to resist. Of course, alam namin may mga obligation kami sa inyo. Pero yung mga bago pa lang na makikipag-connect po sa amin. Next year na po. Baka po next year na. Unless na talaga sigurong urgent, maybe we can consider kung talagang urgent. Case-to-case basis. Pero no one would be answering the phone, would be available to answer the phone. Expect lang po na you might have a hard time communicating with us at least. Batiin natin yung mga ayan, mga nagpapa-shout out. Si Philbert, naku, napansin mong hair ko. Thank you, Philbert. Si Berna Joy Hart. Ayan, Lakan Angel, magandang hapon din po. Magandang hapon po sa inyo. At si Beb Chu, si Valen. Ayan, okay.
Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood, and please feel free to send in your questions by commenting. Questions, comments, anything po. Opo. Year-end shout out. Bati lang or ano, Oo. say hi. Sige. Meron tayong mga questions na na-receive offline, Yeah, so as we can usual, start meron with po that. tayong offline questions. Marami-rami din to, so we don't know Sige if we'll be able to answer. From RDC, upon application po ng PR, meron po kaming question na if you have previous case charged by the court, if ever, pwede po bang wag na i-declare kasi nasettle naman po yung case sa first hearing pa lang. Sana, pero nagkaroon po ng arrangement by the judge. Nag-bail po ako before the first hearing. If i-declare ko naman po, ano po kayang need para mapatunayan na settled na? And the good thing po is nakakuha naman siya daw ng police clearance sa NBI na no derogatory record. Okay, sounds good. So ganito po, medyo kailangan ko pong i-explain ng buo yan eh. Hindi pwedeng partial kasi magkakaroon ng confusion. So pagka ganyan po sa mga police certificates like NBI, syempre sa atin, ang gusto lang naman malaman ng IRC. officer ng IRCC is hindi ka ba inadmissible, criminally inadmissible. So ang tanong, paano ka naman maging criminally inadmissible? Kung meron kang ginawa na something na kung dito mo ginawa yon sa Canada is crime. Parusahan ng Canada as a crime. And depende din yun, may mga category, will not discuss in the details. Pero basically yun, kumbaga may ginawa ka kahit outside of Canada, na kung sakaling dito mo ginawa sa Canada is crime yon. So depende dun sa nangyari sa'yo. Unang-una, kailangan nating i-advise na be truthful lagi dun sa application. So kung kailangan nyo i-declare na na-charge kayo, kasi usually tinatanong yun, na-charge ka ba like before? Kahit areglado na siya ngayon, na-charge ka pa rin, di ba? So anyway, na-resolve. Pero ang tanong kasi, na-charge ka ba? So dapat kailangan yes doon kung na-charge ka nga. And then explain mo na lang ano ba nangyari. So gusto lang din naman malaman ng government, ano nga ba nangyari doon sa charge mo? Hindi ba yon crime pagdating dito sa Canada? So yan, i-discuss ko pa ng konti. Pero unang-una, be truthful po tayo doon sa application natin kasi baka ma-misrep pa kayo. Yeah. Mas malaking problema yon, may ban pa yon for 5 years. So anyway, hindi natin pag-usapan yung ano ba nangyari. Hindi naman niya sinabi, di ba? Pero hindi na natin kailangan alamin ano exactly. Pero yung ginawa niya na yon, yun nga, dito ba sa Canada, crime ba yon? Yeah. So it's better na siguro kung hindi kayo sure na humingi ng advice, magpa-consult kayo. Kasi kung ano nga naman, na-areglo, so parang para sa akin, Settle. mababaw siguro yun. Yeah. Or baka hindi naman nga nangyari, na-charge ka, pero hindi mo naman talaga nga ginawa. Pinag-initan ka lang. Minsan gano'n, naririnig ko na, galit lang kasi siya sa akin, kaya ginawa niya ako ng kaso, mga gano'n. So kung gano'n yung sitwasyon, hindi ibig sabihin, wala kang ginawa naman talaga. So pwedeng yun ang explanation mo. Tsaka, yun nga, wala ka namang ginawa na crime kung dito ginawa sa Canada. So anyway, yun yung pinaka-explanation yan. Ayun. I-declare mo pa rin siya, pero explain mo ano nga ba nangyari. Tsaka ano ba talaga yung fact nun, ano ba yung nag-constitute ng charge? Ginawa mo nga ba talaga yon o hindi? Or crime nga ba yun dito sa Canada? Yun po yung kailangan natin malaman. Okay, maraming salamat RDC sa iyong question. We hope you were enlightened. Ayan, meron din nagpapahelo si Ina at saka si Shilcheng Nicole. Hello, Good Ima. morning. Tsaka si Cecil, parang familiar yung name. I think Suki, Cecil pala. Suki na rin Cecil natin yata si Nicole. Cecil. Gandang hapon. Okay, magandang Good hapon morning po. sa inyo kung baka nasa Nasa bandang BC. west side kayo. Oo. Good morning po dyan. Okay. We have another question from Mangorio. Hello. Hello po, possible po ba na makakuha ng work permit ang isang business part owner but visitor visa holder? I'm referring to carpet cleaning business to be more specific. So, it seems na visitor siya, tapos pero may business siya. Pwede naman yun. Pwede naman yun. kayo maging part owner ng businesses. Pwede ba daw siya makakuha ng work permit? Kung work permit, possible din. Meron din ganyan na sometimes yung mga self-employed, nakakuha sila ng work permit, LMIA exempt, kasi parang yun nga, in-employ nila yung sarili nila. Siyempre, merong mga requirements din dyan, pero possibly, pwede. Pwede. Or yun, hanap ka ng ibang employer mo. So it's either ikaw mismo, self-employed nga, or ibang employer. But anyway, pwede naman magkaroon ng work permit. Okay. Thank you, Mangorio.
Okay, we move on to Nomer Valencia. Hello po, Miss Jean and Attorney Jake. Ask ko lang po, may PR pathway po ba ang physiotherapy assistant? Ontario-based ang work. So he is a physiotherapy assistant as of now under the Healthcare and Social Services Occupations category. Yung NOC code is in the express entry is 32109. Sa OINP naman, it is undergoing major changes, so best to watch out for announcement. Yeah, exactly. So, pagka OINP po ang target natin, kailangan nyo pong subaybayan yan. It's best na kayo mismo ang mag-check niyan kasi kung sino man yung aasahan nyo doon. I'm pretty sure busy din sila sa kung ano man yung ginagawa nila. So, baka hindi rin kayo kumbaga maasikaso. It's best na kayo mismo ang magbantay, mag-check kasi pabago-bago nga ang nakalagay din sa mga PNP programs. So, check nyo kung nandun yung NOC ninyo. You should always check that. Mukha namang okay yung NOC niya. Sa healthcare siya. Healthcare siya, tsaka 32, yung first 2 digits. Ibig sabihin, tier 2, mataas-taas yun. Maganda yun. So, yun, may possibility. Pwedeng dito sa Ontario or pwedeng sa ibang provinces. Okay. Pero it's best na kayo na lang po yung sumubaybay. I-check nyo every now and then kung may program ba na nandun yung NOC nyo, 32109. Yeah. Okay. Maraming salamat, Meron na tayong Nomar. first question yata. Okay. From Ima. Yeah. Si Frank Galano, meron. May new law na po ba sa mga cook? New law? New law. Baka meaning niya new program. New program. Sa ngayon, wala po ako nakikitang program na para sa cook mismo. Pero every now and then nga po, lumalabas naman yan. So, stay lang kayo dyan siguro sa profession na yan. Definitely in demand ang cook pa din. Siyempre, kakain pa rin tayo, di ba? Tsaka habang dumadami yung tao kasi, which is yun naman ang expectation natin, padamihin yung populasyon ng Canada. So habang dumadami yung tao dito, mas tumataas din yung demand for people na nasa food industry. So yun po, katulad ng advice namin dun sa nauna, kayo na lang po mag-abang-abang or tingnan-tingnan ninyo yung mga nomination programs. Ito nga pa lang sa OINP, may mga changes po na mangyayari, ano? By next year. So abang-abangan din natin yan. We'll let you know then kung ano yung mabalitaan namin or kung ano yung mga insights namin later on. Pero yeah po, may mga proposed changes po sa OINP. Yung cook daw, it's under the trade occupation sa express entry. Pero konti pa lang yung draws. Right. Okay. Yeah. Okay, thank you Frank for that question from Ima Abrab. Ask ko lang po kung sakaling mag-open yung TR to PR at kakastart ko lang ngayon, December, full-time position as residential support worker. Pwede na po kaya akong maka-apply for PR? Depende po sa requirements na ilalagay nila doon. So yun nga po, hindi pa natin alam. Unang-una, hindi natin din alam syempre kung meron ba talaga. Kung maugong lang siya, and yun nga, kung ako yung tatanungin nyo, medyo ano naman, may nararamdaman ko din na meron eh. Pero whether that is true or not, of course, hindi din natin alam. Everyone's guess is the same. Parang yung my guess is as good as yours. Parang ganyan. And kung ang worry mo is konti pa lang yung experience mo kasi kaka-start mo pa lang, pwede nga ganon kasi baka sabihin nila, minimum requirement, nagwo-work ka na for at least 1 year. Medyo ano yan medyo common yung ganong requirement na nagtrabaho ka for a certain period and usually 1 year yung nilalagay nila doon. So yun, baka lang hindi. Pero ayaw mo na kakastart mo pa lang naman din. Kumbaga, unahin naman talaga din natin yung matagal na rin dito. Kumbaga, I think that's fair din naman, di ba? Na unahin natin yung medyo mas matagal-tagal na. You'll have your time. Yes. Pagka medyo mahaba na rin yung experience mo dito sa Canada, your time will come. Okay, Ina, thank you for that question. Ayan, may follow-up information si Frank. May LMIA po kasi ako, kaso na-cancel pala yung ETA ko. ETA, so yung, asan po ba kayo? Nasa labas po siya nasa labas? Outside Canada daw. Okay. Ito yung cook. Bakit kaya na-cancel yung ETA? Baka po naman pwede kayo mag-apply ulit. Ano ba yung reason ng cancellation na yon? And try nyo kung pwede yung applyan ulit, yung ETA. Yeah. So, yun yung mga bagay na I think kailangan nating maintindihan.
Kasi kung ang cancellation nun serious ba yung issue Yeah. or reason? What Kung was the bakit reason? Kasi ayaw ba talaga nila kayong bigyan ng ETA? So, ibig sabihin, kahit mag-apply kayo ulit, if the same reason is there, hindi rin kayo mabibigyan ng ETA or makakancel lang din ulit. So, but anyway, try nyo na lang po na mag-apply siguro. Ulit, yeah. Okay, maraming salamat, Frank. Okay, so mag-send lang po kayo ng mga questions nyo and we will still be here until 2 p.m. We can, okay, go back to that list of questions. Medyo marami pa tayong questions, Attorney Nasagot na Jake. ba natin yung kanina? Okay naman yata. Oo, nasagot na yun. Okay, ito, interesting to. Si EPB, can MPs really speed up the process of my work permit application? Magandang Yan. tanong yan. So, ito yung ano natin dyan. Alam natin, yes. Nakakatulong sila. And in fact, yun talaga ang trabaho din nila. Doon sa mga sabihin natin complicated, hindi siya for mga regular na process or kumbaga nasa within timelines naman, Yeah. tapos magpa-follow up ka sa MP, hindi ka nila din masyadong matutulungan doon. Oo. Kasi ano pa naman wala pang problem kumbaga. Right. Pero kung medyo kakaiba yung situation mo, Matagal ka na naghihintay. matagal na naghihintay, tapos yun nga, a little bit complicated, pwede, yun talaga din ang puntahan. Mismong ako na lawyer, yun din ang ina-advise ko sa mga iba kong clients na subukan mo sa MP kasi pwede ka nilang matulungan. And I've heard a lot of good things sa mga ganong nangyaring, lumapit sila sa MP. Natulungan din talaga sila, napabilis yung processing kasi nga may connection sila sa government. Ito lang yung gusto ko rin i-share. Sa atin sa Pilipinas, parang under the table yun or something. Parang, di ba, parang palakasan. Dito, it's part of the process Yeah. Wala kang kailangang ibayad. Yun lang muna. Wala kang kailangang iabot. Hindi mo siya kailangang regaluhan or whatever. Para sa kanya, trabaho yun. Yeah. Yun ang tingin niya sa ginagawa niya. Kaya siya tumutulong. Kasi, unang-una, kaya nga siya MP Representative siya ng tao. So, Member of the parliament. Member of the parliament siya. Part siya ng government. Lalo na kung magkapartido sila ng yung current government ngayon. Siyempre, gusto nilang tulungan ng isa't isa para maging maayos yung takbo ng gobyerno. So, bottom line is yes, definitely. Kung sa tingin niyo makakatulong yung MP, lapit po kayo sa kanya. And So, yun na po. per lugar ito, kung sino yung MP sa inyo, yun yung may lalapitan. jurisdiction yan. Yeah. So, parang sa atin sa Pilipinas, parang congressman ang dating nun. Oo. May jurisdiction yung congressman. So, dito MP. And yun din po. So, yun lang. Try nyo. Pero pagka yung situation nyo nga is medyo complicated or lagpas-lagpas na doon sa timelines, that's the best time na lumapit sa MP. Okay. Ayan, marami na po tayong questions na receive online. Okay, start tayo. Ayan, si Frank sabi niya, na-approve ETA ko po, kaso na-release after 14 days na expire LMIA niya. Expire na yung LMIA. Oh, unfortunately. Yeah. And then, so may LMIA bang bago? O wala? So, kung ETA naman kasi, try nyo pa din kasi nga ETA, usually visit lang naman yon, doesn't mean you can work pagdating nyo. So, try nyo pa rin and then kung gusto nyo pumunta dito, punta kayo, yun nga lang, wala kayong work kasi nga, wala kayong LMIA. Yeah. Work permit ang kailangan nyo dun. Yeah. So, yun po yun. Okay. We move on to Cathy Tagle Guerrero. Sa newly graduate po na PSW at nasa 40s na, ano po kaya ang chance ma-PR dito sa Toronto? Advisable po ba na lumipat ng province? Yung paglipat po, case-to-case basis, definitely. But as a general rule, if you think na merong opportunity sa inyo sa ibang province, go for it po. So, ang ano rin kasi dito, ang objective ng Canada is to redistribute yung mga tao. So, kung puno na sa isang lugar, hindi natin kailangan yun nga makipagsiksikan doon, parang ganon. And if you think na mayroong opportunity sa ibang province or yung mga malalayong towns or cities, that's the best. So consider nyo po definitely na mag-move out kung sa tingin nyo dito ay mahirap na makakuha ng trabaho. Ano yung other question? Yung 40 years old, PGWP? Oo. Hindi. PSW siya. PSW, nasa 40s? Oo. Ano May daw kaya ang chance pa chance rin na ba? ma-PR siya dito sa Canada? Marami pa rin chance but you have to do of course a few things.
PSW, itong this coming March, may ano nga, hindi pa natin sure, wala pang official announcement din, pero merong program for caregivers, di ba? Yung home support worker na program. This coming March 2026, in-anticipate natin yun. So make sure na qualified kayo doon. Hindi natin sasabihin yung qualifications ngayon, pero ang masasabi lang natin is about 10% lang nung nagko-qualify at nag-apply ang matatanggap at mapaprocess. 10%. So itong March na nakaraan, 2025, more than 50,000 yung nag-apply, around 5,000 lang yung na-process. Yung nakapasok. Or, nakapasok Yeah, at pinaprocess, di ba? So, Pero wala pang AOR. wala hanggang pang, now. hindi pa Yeah. tapos yung processing. Oo. Pero at least yun nga, nakapasok sila. So, ongoing yung processing nun. But, yun yung insight natin dyan. 10% lang, 1 out of 10. So, just be aware na kahit mag-qualify kayo doon, hindi malaki. Maliit lang yung chance din. So, if you want other ways, ano pa ba? Yung ano na lang, the usual na LMIA for ano lang yon, temporary worker lang yon. Yun nga, lipat din ng lugar, ng province. Tingnan nyo kung yung ibang province ba, meron silang program para dyan. And yung mga rural communities, yun ngayon ang mas, kumbaga nasimulan na nga din itong 2025, di ba, RCIP. Yeah. Kasi nga, ang goal talaga din ng Canada is to redistribute. So kung saan ang laki-laki ng Canada ang laki-laki. Tapos maraming mga patsi-patsi na walang towns na kailangan ng tao. Yeah. So kung may mga rural community na gusto ka as a PSW, pwede ka doon. Pero again, you do have to do your own research on that. And lastly siguro masasabi natin yung French, di ba? Lagi yan sinasabi yan. So yun nga lang ang kailangan mo, makapag-aral ng, kumaga, ma-meet yung certain level doon sa French. 7 out of 12, medium level, yun lang. At least for now, yun lang yung nire-require nila. That can change anytime soon. Pero for now, yun lang. So kung magagawa niyo yun, di ba? Doesn't matter, anong edad nyo, 40 years old, doesn't matter. Kaya nyo ba mag-aral ng French? Up to that level. So, as you can see, maraming pag-asa. And lastly, ito pa pala yung mga sponsorship, di ba? I don't know kung ano yung marital status nyo, pero kung makapag-asawa kayo or magkaroon kayo ng common law partner na pwede kayong i-sponsor, well, that's one of the ways to become a permanent resident. So, yun lang. Ang daming ways. Pero choose your own path, di ba? Kayo ang pipili na ano bang sa tingin nyo po pwede sa inyo doon. Okay. Marami pong salamat sa inyong katanungan, Cathy. Marami na tayong questions na receive. Let's move on. Okay, move on. Javin Salomon. Good day, Tukin na attorney. din natin si Javin. Kumusta, Javin? Yes. Good day, Attorney Jake and Miss Jean. Follow-up question lang po. Matatapos na po ang kontrata ng partner ko sa Hong Kong ng February 2027. Kailan po pwedeng i-apply siya ng visitor visa dito sa Canada? February? Thank you po. February mag-expire? Yung work Yung daw nasa ng Hong Kong. Exactly. partner So, niya. and then, Yeah. so ang tanong din, kailan siya punta dito? Right after ba? Dito na siya pupunta? Pwede nyo nang simulan siguro yung application. 2027 pa. So, 27 more pa than a year naman. pa. Okay. Yeah. So, siguro a few months before that, medyo maghanda-handa na kayo. I would say around October, September, October, November, mga ganong part ng 2026. Medyo mag-ready-ready na kayo. Yeah. To send your application. Visitor. Yeah, for visit. Yeah. Okay, maraming salamat, Javin, for that question. Okay, we move on. Si My LMIA is on process for caregiver and I just recently completed my RN in Ontario. Pwede po ba akong kumuha ng bagong LMIA if makahanap ako ng LMIA for RN? Kasi yung LMIA, congratulations, na kompleto mo na yung RN. As far as I know, mahirap makuha yon, hindi ganun kadali. So, congratulations muna. So, I think you're on your way din, lalo na yan, may binigyan kayo ng license ng Ontario. Ibig sabihin, qualified kayo, gusto kayo ng Canada, gusto kayo ng Ontario. Anyway, pwede magpalit ng LMIA? Yes. Employer lang ang kailangan nyo, di ba? Employer na mag-apply ng LMIA for you. You can have as many LMIAs as you want. Parang ganun. For as long as you have those employers na willing mag-apply for you, so wala namang limit dyan. You can always have more. Yun nga, syempre, isa lang naman talaga ang kailangan niya, di ba? But the thing is,
Yeah, walang issue, walang problem ako nakikita doon. Kahit may LMIA na kayo ngayon, gusto niyo lumipat, go for it. Kuha ng panibagong LMIA from another employer. Mhm. Okay, maraming salamat, Ach. Sa iyong question. Si Minmin naman. Minmin Uso naman. yung Ang daming ganun. mga Ach, Minmin. Si Minmin, naka-apply na po ako ng RCIP this month and naka-apply for renewal of work permit. Kung Okay. sakali po ma-approve ang renewal work permit, pwede po ba Okay. umuwi ng Pinas? Yes, bakit hindi? So, yeah, ganun din. Wala akong nakikitang issue dyan kasi makakabalik naman kayo kasi may work Oo. permit naman kayo. Yun nga lang, ang kailangan nyo is hindi yung permit pabalik, ang kailangan nyo is ETA or visa. Mhm. Can be a work visa, visit visa, or any visa. Visa ang kailangan natin, hindi permit. Permit is authorization for you to work in Canada, pero yung visa is to enter Canada. So magkaibang document yon. Yun lang yung keep that in mind na lang po. Mm-mm. Or ETA pwede din. Mabilis lang yun applyan. Usually in a day or two, may result na yon. At saka mura lang yon para makapasok kayo dito sa Canada. So yun po, enjoy your vacation. Sana all na lang. Maraming salamat, Miss Minmin. Ayan, si Vince N. Saan po pwede makontak si Attorney Jake? Nandyan po sa harap ngayon, sa inyong screen, ang aming Yeah. contact information, JCA Law Office. Punta lang po kayo sa website namin or you can give us a call at 1-855-522-5290 Yes po. or send us a message sa Facebook po, JCA Correct. Law Office. So, yeah. Send us a private message and somebody Yun po will yung get best back to you. ways. Like, give us a call. Or sa Facebook page po namin, may sasagot doon sa inyo munang AI, but that's fine. Yung mga basic information kasi pwede niya namang ibigay sa inyo. Pero nakamonitor din po yon. So may tao rin na kaabang doon. I would say nga one of the best ways din talaga is yung sa Facebook natin, Facebook Messenger, kasi maraming nakatutok doon. Si AI at saka tao. So kung nga po, yun talaga ang bagsakan. Halos lahat ng mga communications namin doon ang puntahan. Ayun. Marami pong salamat, Vince. Okay, we move on to Norala Shell. Hello po, I am in close work permit right now. Will expire this January 2026. But then I have a new employer and the new close work permit is already approved. Okay. At na-receive na ang new close work permit. Okay. Can I still work on my previous employer until it expires? Good Or I question. need to stop na because new work permit is already issued? Good question. So, madalas din yan natatanong. Excuse me. Pwede po. Hindi naman expired pa yung una nyo, at saka hindi Oo. naman conflicting yan. Hindi naman ibig sabihin. Yun nga, hindi naman kailangan isa-isa lang yung work permit. You can have as many actually. As long as walang conflict. Check nyo lang ang pinakaano natin dyan. Check nyo mabuti ano nakalagay doon sa work permit nyo. Andun lahat yung conditions nun . Like yung you can't work here and there, mga ganon. So, tingnan nyo lang kung nakakomply nyo ba yon. If you comply with that, then that's fine. If you have more than one work permit, that's fine as long as wala kayong conditions na nababiolate. Okay. Maraming salamat, Shell Nokrala, for that question. Okay, may follow-up information si Ina Brab. Additional questions po, yung residential support worker po ba, pwede apply ang spouse as spousal open permit under PGWP po kasi ako ngayon at naka-visit visa po siya ngayon dito sa BC. So sa ngayon, yung policy ng Canada dyan, di ba, yung dapat nasa tier Tier 0 or 1 ka, or kung tier 2 or 3, nandun ka sa list. Sa list nila. So you Meron have to silang check certain that list. po. You have to Yeah. check yung list na yon kung tier 2 or 3 man. Kaya I'm not sure kasi kung ano yung NOC ninyo. Oo, residential support worker. Yeah, I'm not sure about kung anong ano yan. NOC, Tier level. yeah. If it's 0 or 1, yes, pwedeng mag-apply ng spousal open work permit. Kung 2 or 3, depende. May listahan po sila, si Yeah, IRCC. so and kung 4 or 5 naman, no, definitely not. So, ayun po yung mga level natin. 0 or 1, okay. Oo. 2 or 3, depende. 4 or 5, no. Yun na lang. Okay, Ima. Thank you for that question. Si Delina Badua. Good morning po. Nag-file daw siya ng Canadian Canadian, citizenship. okay. Mga ilang years po aabutin.
Thank you. Ang normal processing time ngayon yan, about a year, A I think. years. Opo. Pwede rin mas mahaba doon. Depende yan talaga kasi, case-to-case basis. Mm-mm. Hindi porke yung kaibigan nyo eh less than a year lang, ikaw ganun din. Iba naman yung officer na na nag-handle nun. Mga ganun. So Yeah. anyway, to answer that question po, mga about a year. Yeah. Okay. Maraming salamat, Delina, for that question. Ayan, nagpapasalamat si Javin. Advance Merry Christmas Salamat po. din, Javin, as Yeah. always. Lagi natin nakikita si Javin. Thank you. Sige, from Miguel de la Cruz. Hello po, may ask lang po ako. What are the options po if our work permit is expiring in 2026 and my wife works as an early childhood educator? Mhm. Do you think bababa po ang CRS score and kailangan i-meet sa education draw? Last draw is 460, ours is 434. So, hindi ganun Naku. kalayo yan, mga ilan yun. Let's do the math. 26 points. Oo. Yung language niyo ba po, sagad na? Kasi Mm-mm. makakakuha pa tayo ng points doon. Yung nga, English and French. And for every year din na humahaba yung experience nyo, Canadian experience, additional points din yon. Mm-mm. So you're not too far. At saka, yun nga, katulad na nangyari ngayon sa CEC, bumaba from 530 something, naging 515. So possible din na mangyari sa inyo yon. Bumaba ng konti. We don't know this actually. So ang kalakaran kasi niyan, so nga inuuna yung di ba? So itong draw, uunahin yung first 5,000 na nakamit doon sa criteria nila. And then next time na mag-draw sila, kung hindi madadagdagan yung pool, edi ang susunod na ma-scrape noon yung mas mabababa na points, di ba? Mas mabababa na CRS. Kung hindi madadagdagan yung pool, pero usually nadadagdagan yan lagi. May mga bagong applicants at saka yung mga existing applicants, kasi nga competition siya eh. We have to accept that fact na competition. So yung mga yon, katulad niyan ngayon na ina-advise ko sa inyo na try nyo rin i-improve. So lahat sila, tinatry nilang i-improve yung CRS nila. So pataas din siya. So ang tendency din, next time na mag-draw ulit, matataas na naman yung points na nandoon. Yeah. So kung naiwanan ka nila, halimbawa lang ikaw wala ka masyadong ginagawa, tapos yung mga kasamahan mo sila talaga nag-aaral sila English, French, etc. Eh malalagpasan ka nila. So pag nag-draw na naman, baka hindi ka na naman masasama. So unfortunately, ganun po lang talaga yung kalakaran ngayon. You have to do something para tumaas yung CRS. Very competitive. Very competitive. Yes. That's the way it is. Hindi siya nung unang panahon, balikan naman tayo. Nung panahon namin, okay lang. Hindi siya competition eh. Once na na-meet mo na yung certain points, dati 67 out of 100, okay ka na dun. Magiging PR ka na, hintay ka na lang, parang gano'n. Unlike now, hindi enough yun na na-meet mo yung gano'n. Ano ka pa, yung nga may pool na pataasan pa kayo ng points. Yun lang. So that's really how it is right now. Baka rin baguhin nila yan, by the way. Pinag-uusapan na rin na i-revamp ulit or i-overhaul ulit. Medyo matagal na rin kasi yung ganyang sistema. So, again, abangan natin. Baka itong 2026 magkaroon ng mga changes dyan. But for now, we have to accept the fact na competition siya. So, you have to do something. Unahin nyo na sa language. Yun kasi para sa akin ang pinakamadali, pinakamura, at saka within your control. Gawin nyo kahit after work or before you sleep. Yeah, exactly. Mga ganon. Pag weekends, it's up to you. So yung language, that's something you can work on na hindi magastos at malaki yung value. Okay, maraming salamat for that question, Miguel. Ayan, nagbalik si Ach. Follow-up attorney, since I completed my RN in Ontario at mag-expire ang PGWP ko this January 6, if in case po di lumabas ang LMIA, caregiver ko, what is best thing to do para magka-status po ako dito at ma-continue ko ang pagiging nurse? Yeah, very common yung ganyan situation ngayon. Visitor record lang po ang ma-advise natin. Apply lang muna ng visitor record para at least ma-maintain yung status. Yeah. Kung gusto niyo magstay pa muna dito sa Canada kasi living can be an option, but I leave that to you kasi alam ko magastos tsaka hindi ganoon kadali, di ba, na mag-travel, like especially kung sa Philippines tayo pupunta, medyo malayo-layo 'yon.
So, yun po, kung gusto niyo magstay, at a minimum, apply kayo ng visitor record. Mhm. Okay, maraming salamat for that question, Ach. Okay, we move on to si Abak. Okay. Nag-file po ako ng work permit pero refuse siya sa kadahilan ng hinanapan ako ng ECA at CELPIP, which is hindi naman need for work permit application, sa PR lang siya need. Mag-file ako ng reconsideration, so waiting pa ako. Nakasked ako ng vacation sa January at pabalik ng Feb. VOWP hawak ko at vulnerable. Yeah. At expired ito sa April. Pwede ba natuloy kong umuwi o wag na lang? Risky daw kasi. Willing naman ang amo na kumuha ulit ng LMIA para makapag-apply ulit ng work permit. Yeah, reapplyan nyo po. na lang po. Ayan, reapplyan nyo na lang. Yung English po required na po siya ngayon. Siguro dati po hindi. So baka yun po yung alam nyo. Yes, tama naman kayo. Dati hindi siya nire-require. Pero ngayon po nire-require na siya. So of course, we just have to comply with those requirements. So kailangan nyo na po siya ngayon. And yeah, mag-test lang po kayo. I think abot pa naman kayo, parang nabanggit pa April para mag-expire. So April. I think you still have some time. Pag-uwi, pwede ba daw pero siya umuwi? Pwede rin naman, basta nga may ano pa naman, work permit or I mean, pagbabalik visa ang kailangan nyo or ETA, pero ang supporting document din kasi nung visa or ng ETA, yung ano nyo, yung work permit ninyo. So, yeah, pwede. Pero ang pinaka-concern natin kasi yung na-refuse, kasi nga walang English test. Submit nyo na lang po yung English test. Required na po siya ngayon. Ayun lang po. That's all we can say. So kung wala, this. yun po. Okay, maraming pong salamat for that question. Si Ach nagpapasalamat din. Thank Salamat din you. po, Ach. Tama ba ang pronunciation Hindi natin? natin alam ang pronunciation. I don't know. Yeah. Sorry. Okay. Sorry. Sige po, may time pa po tayo. You can still send in your questions or shout-outs. And while we wait for your messages, ayan, merong nagpadala. Uy, maraming salamat sa stars. May nagpadala si Kenny. Thank you, Kenny, for the stars. Ayan na, si Grace. Wala pang tanong si Kenny, pero may stars na. Ito, may tanong na siya actually. Wait lang. Si Grace muna. Grace Mosquera Madula. Hello po, I'm an RN from the Philippines and recently from RN Dubai. With close work permit po. With spousal open work permit. Both full-time working in Canada for 13 months na po. October 2026, matatapos ang current work permit. Possible po kaya magkaroon ako ng both closed and open permit na hindi maapektuhan ng spousal open work permit renewal po. So you want both closed and open? I just don't see the reason for the closed kasi kung open kahit anong ano yun. Employer pwede. Siguro ang iniisip nyo, kasi patapos na yung open, so kailangan nyo ng close na mas mahabang duration. Pwede naman. So, pwede yon. Wala naman conflict doon. As we said earlier then, pag sa close, usually, check nyo lang din nga yung kung ano yung nakalagay na mga conditions doon. Make sure na susunod nyo yung mga conditions. Hindi ba daw maapektuhan ng spousal open work permit renewal? Para kanino? Doon sa spouse asawa niya. I mean, so siya yung naka-open and close, di ba? Tapos, okay. So, hindi makaka-apekto yon. Ang katulad na nabanggit natin kanina, ang kailangan lang nung sa spouse, yung trabaho nyo is either tier 0 or 1, and or 2 or 3 na nasa list. So, depende sa actual na trabaho nyo, di ba? So, hindi yung work permit lang. Yung actual na ginagawa nyo, alin ba doon ang ginagawa nyo? Aling work permit ba yung sinusunod nyo? Parang gano'n. Kasi need din ng proof. Yung actual na work. It should be 0 or 1 or 2 or 3. In the list. Pero yung actual, not just yung kung ano yung nakalagay sa work permit. Kasi kailangan din ng proof para makapag-extend, magkaroon ng renewal yung spousal open work permit. Right. Proof that you're working under tier 01 or certain 2. Yes, yung work mismo. Not just yung work permit, but yung mismong work. So, hopefully, nasagot po natin. Follow up na lang po kayo if you have other questions.
Maraming salamat, Grace. Ayan na si Kenny. Nagpadala ng stars. Hello po. Sponsored na PR si X. Tanong ko lang po kung pwedeng makapag-file ng divorce pag nakatanggap ng PR o kahit pumunta man si X dito, right away pwede na po bang mag-file ng divorce? Di po ba makakaapekto sa PR status namin yon? Okay, so yung pag-file po ng divorce, ang minimum requirement is 1 year of residency dito sa Canada. So kung kakarating pa lang, hindi muna unless na naka 1 year na nga po. And then yung sa PR naman, okay lang yon. Medyo hindi kompleto yung information, pero okay lang na mag-file ng divorce after ng PR. Kung talaga namang naghiwalay kayo after na ng PR nyo. Ang pwede maging complication kung hiwalay na pala kayo before naging PR, before nag-grant yung PR status, hiwalay na pala kayo noon. Kumbaga, you should have informed IRCC para hindi na nabigyan ng PR status yung spouse. Na ilabas na sana siya doon kasi nga, hiwalay naman na kayo. Kumbaga, as far as IRCC is concerned, hindi na kayo magkaano-ano kasi nga, hiwalay na. Dito nga sa Canada din, walang mga formality masyado na nire-require. The fact na naghiwalay na kayo, yun na yun. Hiwalay na kayo, hindi na siya family member niyo. So, hindi na dapat naging PR and hindi na siya sana sinama doon sa application. So, yun, we're assuming some things kasi nga hindi natin alam kung yun ba talaga ang sitwasyon. Pero, kung PR naman na nga, bago maghiwalay, pwede yon. Pwede mag-file ng divorce after the fact na naging PR. Okay. Maraming salamat, Kenny. Sana nalibunagan ka sa sagot namin. Okay. Follow up na lang po kung medyo kulang yung sagot natin. Or hindi nagtugma doon sa facts ninyo. Okay. Maraming salamat. Okay. We move on to Jack Hoyla. Attorney, can I ask if it's true that if you graduate as an accountant at CPA in the Philippines and more than 10 years experience, you have a chance for SINP program and chance to get a PR? Unang-una, yung accountant sa Philippines more than 10 years, merong pathway doon. In fact, yun ang pathway ko noon. Just to let you know, about 20 years ago, accountant ako noon. And then, even now, as far as I know, may pathway dyan, yung federal skilled. Kumbaga, is 3 years lang ang kailangan mo. 3 years na foreign work experience sa isang technical na trabaho katulad ng accounting. Pwede ka mag-qualify na mag-create ka ng express entry profile. Pero yun nga, profile lang yun. You have to compete with regards to the CRS score, pataasan ng score. And katulad niya na sa atin kanina, CEC, yun naman kung ano ka. CEC is kung may ka nga experience dito. Pero yung foreign skilled worker, federal skilled worker class, that's another program na pwede mag-qualify nga sa express entry. So, pwede. And ito, federal siya, kumbaga hindi lang sa isang particular province, Pero ang sabi mo kasi, SINP, so sa Saskatchewan naman, well, depende sa nomination programs ng Saskatchewan. Baka nga din, pinaprioritize nila ang mga accountant ngayon doon. So, possible, but I don't know for sure. You have to check that out on your own. Pero yeah, definitely ang accountant may pathway din. Okay. Thank you, Jack, for that question. Ayan, si Grace may follow-up information. By the way po pala, I'm Tier 3, 33102, kasama po sa list ng highly in demand. Saan? Highly in demand sa? Tier 3. Ontario? Sa Tier 3. Kasama daw sa 331, kasama daw yon yung 33102. Siya yung, Spousal ba? yung RN kanina na may close work permit at gusto niya okay. tapos mag-extend ng spousal open work permit yung Yeah, definitely. Ang alam nga natin yung sa nursing profession, in demand din talaga siya. Although, paminsan na nakakarinig nga din ako na hindi sila makakuha ng work daw. You just have to move. You just have to look for
the employer, maybe in Toronto, maybe outside of Toronto, maybe in Ontario or outside of Ontario. Pero what we know, all over Canada, in demand ang mga nurses. But you just have to, ask around, or you have to do your own research. Kailangan pagtrabahuhin yung paghanap ng, sabi nga nila, yung paghanap ng trabaho, trabaho din. Totoo po yun, especially dito sa Canada. No? But anyway, yes, in demand po yung profession nyo, and again, congratulations at nakuha nyo yung license. That's one step closer na para kayo ay maging PR at some point. Okay, thank you, Grace, for that additional information. We move on to Annalisa. Ito, mahaba-haba medyo. I came to Canada in 2023 as a dependent of my husband, who is an international student. Okay. This year, we applied for an extension because my husband had to extend his studies after failing one subject and enrolling for an additional year. My husband and son were approved. However, my application was refused. I submitted the request for reconsideration because the refusal stated that my husband's program did not meet the requirement of being a master's or doctorate program. When we first enrolled, this requirement had not yet been implemented, as the new policy was introduced after our enrollment. I would like to ask if there's still a chance that my application can be approved under these circumstances. Kailangan nating reviewin na maigi, kasi ang question dito, anong policy ba ang mag-a-apply dun sa kanya kasi nga nag-extend na siya. So, nung by the time na nag-extend siya, ibang policy na ba yung applicable? So, pwede rin kasing i-argue na since extension lang yon, dapat yung policy nung nag-start siya, nung program na yon ang applicable. Kasi part siya nung buong program, nasimula niya na yon noon pa, noong iba pa yung policy. May mga ganito tayong situation. But I think if you want po, get in touch with us para ma-discuss ng mabuti. In detail, yeah. Yung detail, yeah. Pero yun ang nakikita kong issue dito. Parang sabi ni IRCC, applicable na sa inyo yung bagong policy. Yeah. So with this new policy, hindi na kayo eligible, Parang ganon. Pero depending nga sa situation, baka pwedeng i-argue na yung extension na to, parang hindi natin maiwasan, hindi namin maiwasan yan. So kailangan namin mag-extend, and dapat yung old policy pa rin yung applicable. But anyway, yun nga po yung situation. Kailangan natin malaman yung details nito. So if you want po, you get in touch with us. For now, limited lang po yung answer na pwede kong ibigay. Ayun. Marami pong salamat, Annalisa. Yes, so you can get in touch with us offline if you want. Our contact details are in the screen. Or you can send us a message sa Facebook, JCA Law Office, ang aming Facebook page. Okay? Maraming salamat for that question. Ayan. Si Paul Villafranca. Good day, attorney. My wife is still waiting for her PR visa for a year now, and she's still in the Philippines. But we already handed all of our requirements. What do you think should I do next? Waiting for PR visa, approved na po ba yung PR application? So kung visa na lang ba ang hinihintay? Usually mabilis na lang din yun eh. Waiting for a year? So yung waiting for a year, ano yung hinihintay doon? Yung processing? Yeah, Hindi pa ba approved? Pina-process pa din? And you think you have submitted everything? Yeah, medyo vague po yung information. You can, kung sa tingin nyo, nasubmit nyo na lahat, you can follow up with the IRCC. And then, yun nga din, kung sa tingin nyo makakatulong yung MP, katulad nung nagtanong kanina, baka pwede nyo gawin yon. Lapit kayo sa MP para matry na kung ano yung pwede nilang itulong sa inyo. Kung itong situation nyo nga is something na complicated or hindi na siya parang regular. So yun, pwede kayong lumapit sa MP and mag-follow up na din. Pero baka din kasi na merong communication yung IRCC sa inyo na na-miss nyo lang, na may hinihintay rin pala sila sa inyo. Kala nyo, nabigay nyo na lahat. So it's better na
you get in touch with IRCC muna and then later on with an MP din para at least masigurado nyo ano pa ba ang hinihintay dito sa application nyo. Ayun. Thank you, Paul, for that question. Ayan, nagpapasalamat si Annalisa. Thank you din po, Salamat ma'am. din po. Okay, so meron pa po tayong 5 minutes, 6 minutes. So, pwede pa po 6 kayong minutes po. maghabol ng inyong mga questions before Follow-up we end the questions show. or new questions, welcome po. Okay, sige. Habang naghihintay pa tayo, we still have some questions here that we can answer, Attorney Jake. Okay, good day po from Chi D. May I ask po, matatapos na po yung contract ko this coming March as TFW. Possible po ba na mag-apply ng common law partner? I met my Canadian partner in 2024 but we are not living together because we have different workplace and address. But I always want go to his house during vacation. We spent 1 to 2 days every other 2 weeks. By the way, I'm here in Quebec po and I know close po ang common law sponsorship until June next year. Yeah, so medyo complicated din yung ganyang situation kasi pag common lang, expectation nga po kasi nagsasama kayo. You live together. But I understand din na in some cases, yung trabaho natin, yun yung nag-i-interfere or nagiging barrier na din para tayo nga ay magsama. That can happen. Pero as always, case-to-case basis yan. No two cases are the same. Yung sa inyo ay you have your specific situation, circumstances. Kailangan nating alamin yung buong kwento, kumbaga po. Bottom line is, kailangan ma-satisfy si officer na yung relationship nyo ay unang-una genuine and ano siya, yung level niya is marriage-like nga, yung parang ang tingin ay mag-asawa talaga. Hindi yung boyfriend-girlfriend. So as you can imagine, there is a thin line between those two. Mahirap isipin when does it become when does it become marriage like and when is it yung boyfriend girlfriend level or di ba kahit sinong tanungin natin mahirap sagutin yun so even IRCC hindi nila kayang sagutin but anyway ang requirement talaga is marriage like so if you can convince the officer na yung relationship nyo is ganon marriage like and even if hindi kayo nagsasama ng mahaba nag-effort naman kayo na magkita nga every now and then. Depende na rin sa officer kung satisfied na ba siya sa ganon. And again, yung officer din, it can be, ibang officer can have a different interpretation of this. So, doon nagiging mahirap i-predict anong mangyayari. Pero if you're willing to try, go for it, di ba? Do your best doon sa application nyo. Wala naman ding masama. Kung hindi na satisfy si officer, then maybe you can try again some other time. Maybe ibang officer naman ang mag-evaluate. Pero that's just the process, di ba? So, tingnan nyo po, kayo na rin ang mag-assess ng sarili nyong situation. Kung yung situation nyo ba, kaya nyo bang i-convince si officer na yung nga, marriage-like yung relationship nyo. Kayo na po yung sumagot. Okay. Maraming pong salamat for wow, that. Si Jack Hoyla, 99. Thank you, Jack, for giving us 99 stars. Salamat po. Ayan. Okay. Meron pa tayong ibang questions dito. Do you wanna... Okay. Parang wala na bang tanong sa online natin? Parang wala na akong nakikita sa screen. Or may nag-greet ba? I don't know. Parang, wala na? Yeah. I'm not sure. Dim Francis Mendoza Yana. Ano po ba yung employer portal? May effect po ba ito sa mga LMIA holder? Good or bad? Employer portal, dati kasi doon sa, I think, Ontario Immigration Nomination Program, di ba? Dati, ang nag-i-initiate nun yung employee dati. Pero I think July ba nag-start? Or sometime this year, binago nila yun na yung employer na dapat ang nag-i-initiate. So yun, may portal sila. Yun yung employer portal. Ayun. So wala namang effect yun sa LMIA. Yeah, hindi siya related. I'm not sure kung pareho tayo ng pinag-uusapan. Pero yung employer portal na alam ko, yun. Yung sa ONP na dating employee ang nag-start ng application. But recently nga, ginawa ng si employer. So, si employer may sarili na silang portal. Yun na yun, yung employer portal. Okay, maraming salamat, Dim Francis.
Ayan, we can still go back to our list of questions. Ito, from Mary Ann. Tanong lang po, if both parents may LMIA-based work permit, pwede pa rin ba magstay ang mga minor children na naka-enroll po dito sa Ontario? Salamat po, attorney. Cook and nanny po sila. Both parents may work permit naman. May LMIA work May permit. LMIA. Cook and nanny Yeah, daw. Yeah. most likely yes. Most likely yes. Mhm. Kasi ang gusto lang naman malaman ng Canada, kaya ba nilang tustusan ang sarili? I mean, Mm-mm. kaya nyo bang pag-aralin yung mga anak nyo nga dito? Kung may trabaho kayo, di syempre kaya. Mm-mm. So, yun lang naman yung kailangan doon. And since nandito na rin naman nga kayo, malaki na yung chance no na ma-renew yung study permit nila. Mhm. So, yun po. Most likely po ma-renew yung study permit side. application. Let us know na lang kung meron pang ibang issues or concerns. Pero based on that fact alone, I would say na malaki yung chance. Okay. Yan. Maybe we can read this last question from Zia Pate. Hi, Attorney Jay. Kamusta po? Na-refuse po yung work permit ko kasi po still processing pa din ng LMIA ko. I'm still waiting for 90 days para sa LMIA. If ever po ba na wala pa din, mag-a-apply po as visitor visa. Kung sakali po ba, pwede pa din po ako makapag-apply ng PR this coming March 2026. HSW pathway. Thank you I think po. so. Pero pakiulit nga ulit, especially yung sa umpisa. So, na-refuse yung kanyang work permit kasi still in process yung LMIA. Okay. So, kailangan pa-restore and then, nasa 90 days pa po ba tayo? Yeah, I'm still waiting for 90 days para sa Okay. LMIA niya. If ever ba Okay. daw, mag-a-apply ba siya ng visitor record, I guess? I would say, ngayon pa lang, applyan nyo na ng visitor record para pero yeah, okay. I think naintindihan ko yung gusto yung sabihin. So, may chance pa kayo makakuha ng LMIA. It might happen within 90 days. So, kung mangyari yon, baka pwede pa kayong magpa-restore as a Ng work. worker. Dapat So, as a pwede. worker. Medyo, I understand. Yeah. Ito yung situation nyo. So, yun yung problem na hindi natin sure kung kailan nga lalabas and yung 90 days paubos na, di ba? Limited siya. So anyway, kung lalabas siya within 90 days, magpa-restore kayo as a worker, pero kung malabo na, applyan nyo na as restoration as a visitor. So yes, pwede pa rin naman, pwede pa magpa-restore even as a visitor. Ngayon yung sa tanong nyo kung pwede pa rin bang mag-apply this coming March, ang kailangan nyo is experience at saka yung job offer. So kung may job offer pa rin naman kayo, regardless of yun nga, may LMIA or what, or visitor ba kayo dito, or job offer ang kailangan nyo, at saka training or experience, di ba? So kung na-meet nyo na yung experience na yon or na-meet nyo na yung training na yon, at saka yung iba pang requirements by the way, no? Siyempre, Wala pa po. We're hoping it still doesn't change. Yeah, pero based dun sa mismong program na existing, yung English din. So, Yeah. make sure lang na kompleto kayo sa requirements nga po, Yes. ano? Pero kung ang tanong kasi, kung visitor ka ba, pwede pa rin ba? Yes, pwede pa rin. As long as na-meet mo yung other requirements. So, hindi naman kailangan na kung ano yung, teka lang. Let me double check. Teka muna. Parang hindi. Kasi kailangan worker ka. Worker ka, Kailangan worker ka. Pero wala yun dun sa details ng program. Kasi nag-work ka eh. Di ba? So worker ka. Yun nga lang, nag-end siya. So by that time na mag-a-apply ka, hindi ka na worker. We have to double check kung ano yung rule with regards to that particular circumstance. Oo. Kasi mukhang hindi din nila nilagay kung ano yung rule para sa specific circumstance na yan. Walang ano siya eh. Sabihin natin na gray area or walang specific. Hindi rin nila na-anticipate siguro nga na may mga ganyang mangyayari na dating nag-work and then nag-expire and then paano na ano ang tingin na. So walang rule pa for that. But it can be argued na worker ka dapat kasi nga nagtrabaho ka naman. It's just that nag-expire nga yung permit mo. But ayun lang po, hanggang doon lang yung masasabi natin kasi hanggat wala yung rule na nilalabas ng IRCC, hindi tayo sure din talaga how they would treat
that specific situation. Okay, maraming salamat for that question, Zia. Ayan, Zia kompleto daw. kompleto. Very good. Yeah, So, okay kompleto daw naman. yung I think, I think you still have a good chance. Yun nga, if we have to advocate for yourself, yun yung magiging, basis mo na dapat considered ka as a worker. Dapat pasok ka doon sa program kasi nga, na-meet mo naman yung mga requirements, nagtrabaho ka naman dito, nandito ka naman sa Canada. I would say na But you should have a go job for it. offer. Opo. But job offer, definitely kailangan. Kasama po talaga yun sa requirements. But anyway, yun nga, sabi niyo, kompleto naman na kayo. Okay. So, marami pong salamat sa lahat po ng mga nag-send ng questions nila. And I Merry think we have Christmas come to the and end. Happy New Year na lang po sa End inyo. of the So year. again, for this year, 2025, ito na po yung last na episode namin. Pahinga muna po tayong lahat. I-celebrate po muna natin yung season. Yes. Medyo ibang mode na rin kami. Kaya so, I guess lahat naman tayo gano'n na festive mode, hindi muna work mode. Medyo. Di rin. Magtatrabaho pa rin tayo. Pero less, I would say less. Kasi nga, it's time to spend time with family and friends din. Di ba yung mga hindi mo nakita ng buong taon kasi busy ka. Ito na yung pagkakataon mo. So, ayan, pagbalik naman ng New Year, at least hopefully, ginaganahan na naman tayo ulit magtrabaho, di ba? So, back to work na naman tayo, isang buong taon na naman. Hintay na naman tayo ulit ng December. Ganun lang naman po talaga yung buhay natin, di ba? Okay, yes. At dito na po nagtatapos ang